Samantala, kahapon sinimula ng Department of Transportation and Communications o DOTC ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa tren. 11 pesos na ang base fare sa mga tren at may piso na dagdag kada kilometro. Sa LRT Line 1, 20 pesos ang pamasahe mula Baclaran hanggang Central Terminal Station. 30 pesos naman mula Baclaran hanggang Roosevelt Station. Sa LRT Line 2, 20 pesos ang pamasahe mula Recto hanggang Gilmore Station. 25 pesos naman mula Recto hanggang Santolan Station. Sa MRT, 20 pesos ng pamasahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. 28 pesos naman mula North Avenue hanggang Taft Avenue. Ayon sa DOTC, bukas sila sa mga gusto mag-gain ng petisyon kontra sa fare hike. Pero hanggat walang utos ang korte, tuloy ang pagpapatupad dito. Ang dagdag pasahe magpupunta raw sa Government-Owned and Controlled Corporation at sa National Treasury at gagamitin para sa pagsasayos ng pasilidad ng MRT at LRT. Itinilaraga naman ni DOTC Secretary Joseph Abaya si Engineer Roman Benefe bilang bagong General Manager ng MRT. Siyang natasang tumutok sa mga nakalinyang proyekto ng MRT ngayong taon. At sa putong ito, kasampo natin si Ginoong Sammy Malunes, siya po ang lead convener at tagapagsalita ng Relay Network at isa po sa mga grupo na nagsagawa ng kilos protesta kanina. Magandang hapon po, Sammy. Magandang hapon. Opo. Dito po sa nangyari na pagtaas ng pamasahe, no? Talagang, kumbaga, bagamat alam na bago magbakasyon, bago mag-holiday season, kagulat-gulat pa rin para sa marami dahil sa taas ng itinaas po. Itinapat nila sa holiday season at patalikod, patridor nilang ipinatupad dito. Alam nila na busy tayo lahat sa holiday season. Ang tingin namin dito ay hindi makatuwiran, hindi makatarungan. Dahil budgeted na ito ang pagkukumpuni sa Congress at mayroong supplemental budget ito ng itong bago pa mag-recess na December. So, hindi namin makita kung saan dadali ito. Pero ang tinitiyak ko, ito ay pasalubong sa Pangilinan, Ayala, sa bagong silang operator and maintenance dito sa Line 1. At the same time, kung gusto ng gobyerno na ayusin ito at makapaglikom ng salapi, ang laki ng utang ng MRTC. Yung utang nila sa panlabas, tayo ang nagbabayad, taxpayers, to sa pamagitan ng General Appropriation na ginamit ang DBP at Land Bank. Ang pagbili ng train na obligasyon nila under the BLT contract agreement ay hindi nila ginampanan. Yung monthly na sa maintenance provider na 1.3 million US dollar ay hindi ginampanan. Ito yung unahin ng gobyerno. Singilin ang Ayala at Sucre Peña. So ngayon ay ano ang plano ng Relay Network? May nagain na sa korte si dating Governor si Uco ng petisyon. So ano po, kayo ba may plano rin po kayo? Kanina naghain kami ng petition for certiorari and temporary restraining order. At dinidemand namin yung pag-refund mula kahapon effectively hanggang sa bigyan ng order ng Korte Suprema. At the same time, ang isa sa hinahin namin yun, abuse of authority ang DOTC Secretary at yung MRTC sa pagpapatupad ng unilateral declaration ng fare increase. Dahil wala itong benefit ng public consultation, mga stakeholder natin, mga pasahero natin na hindi kinonsulta kaugnay nito. Opo, yung sa public hearing, public consultation, sinasabi po ng DOTC dyan, 2011 pa nagkaroon na ng hearing. Ano po? So, pase yun. Dahil naglabas sila ng department order nitong 2014. At during that time, hindi ako nagkamali, si Secretary si De Jesus, ang Ping De Jesus, ang secretary noon. Kung mayroong kung isa pa sa malabo sa amin, ano ba, consultative ba ang fare fixing ng LRT o through public hearing? Kung consultative yan, walang isa na pumayag sa justification nila sa fare increase. Batay doon sa consultation way back 3 years ago. Apo. Ngayon, kung public hearing ito, anong regulatory body ang nagpatawag? Walang nagpatawag para mabigyan naman kami ng legal point of view. Justification sa aming katuwiran, legal sa point of view ng legal. So wala pong nagaganap na ganito. Kayo ba masusundan pa itong mga gantong protesta, mga rally sa mga susunod na araw hanggat hindi po na PPRO ito? Sa darating
January 8, mayroong Congress committee hearing kaugnay sa fair hike. At masusundan ito sa Mindiola, January 12. So nananawagan kami sa mga pasahero, pagpatuloy ang protesta, gamitin ang Facebook account, yung Facebook social media nila, Instagram, Twitter, sa anumang anyo ng protesta at maparating sa pamahalaan ang ating disgusto. Maraming salamat po Maraming sa salamat, pagkakataon. Julie. Sige nung sa aming Malunes po, tagapagsalita at lead convener ng grupong Riles Network. At ito nga po ang kanilang mga plano. No, kanina ay naghain na sila ng TRO para pahinto ng korte. Umaasa sila na ipapahinto ng korte itong naging pagtaas sa pamasahe. At gaya nga po ng aming nabanggit, bagamat alam na bago pa bakasyon o bago dumating ang Pasko at bagong taon, marami pa rin po nagulat dahil sa pagtataas na ito na hindi po inaasahan din na marami. Kasama din po natin ang dalawang pasahero ng MRT, si Aling Erlinda at si Ginoong Michael Sinon. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon. Apo, kayo po, araw-araw sumasakayo kayo ng MRT? Opo, sa umaga LRT, sa hapon sa MRT. Opo. Kaya kami masyadong nagulat sa desisyon na nangyari na mabilis itinaas ang pamasahe ng MRT, LRT. Opo, mula po saan kayo sumasakay hanggang saan po at magkano po dating pamasahe? Sa EDSA ako sumasakay pag LRT, bababa ako monumento. Opo. Pag hapon naman, dito sa North hanggang Guadalupe. Aha. Kasi sa doon ako umuwi. Oho. Sa Ang- maghapon, magkano po ang pamasahe niyo dati? Dati ang dito North at saka Guadalupe is 14 pesos lang. Ngayon, first time ko nasasakay ngayon, which is 28 na daw. Oho. Kanina, sa LRT, palibasa, naka-ano ako na, stored palagi ang binibili ko, yung balance ko na 10 pesos, yun ang pumasok doon sa first ride ko ng Ubus na mataas agad. na price. Opo. Oo, Pumasok na, mataas. kinain na agad. Oo, kinain na kagad yun. Opo. So, kayo, Ang narinig... laki ng ng itinaas eh. Hindi Opo. man lang i-gradual nila. Opo. Si Michael. Michael, anong masasabi mo dito sa naging pagtaas ng pamasahe? Ano? Bagamat, yun nga, may announcement na last week pa. Pero ngayon lang niya naranasan. Bilang isang commuters po, puro pahirap po ang ginagawa nila sa kaya po pagtaas ng MRT po. Dati po ako sumasakay sa MRT last year po. Pero ngayon po, hindi na po ako sumasakay ngayon. Gawa ng fare hike po. Opo. At saka po, Opo. at saka puro, hindi po, at saka okay lang sana yung dati pa rin eh. Minsan pumipila ako sa baba hanggang kahit gaano kahaba ang pila. Init ulan. Mabilis po, init ulan, okay lang po, init ulan. Mabilis po nakakarating. Pero ngayon po, sa pagtaas po ng pamasahe po ng MRT, LRT po, mas mabuti na lang, ngayon nagbabas na lang po ako. Opo. Parang ang sa yung pananaw ng mga mamamayan ng publiko, okay lang naman magtaas. Pero kung maganda Pero yung basta maganda servisyo ayun, po nila. talagang pare-pareho no? Kaya nga po. Parang 10 out of 10 ganun ang opinion, ano po? Opo, kasi kung nagtaas man, kung maganda ang serbisyo, Walang yung problema. maintenance ng MRT, LRT, walang problema yun. Maganda sana. Oo. Ay puro perwisyo eh. Bago ka makarating, walang magandang sa ngayon. Pero paano ho yun? Pinapangako naman na yung makukulektang karagdagang sa pamasahe mapupunta sa improvement. Kumbaga, singil muna bago improvement. Anong sabi niyo ron? Pero kung sa akin po, dapat gawin po muna nila bago Gawin muna. gawin po muna nila bago po nila itaas po yung Oo. para malaman ng mga isang sambayan Pilipino na computers po para maging mas okay po pagka po nila. Okay lang itaas basta maayos yung serbisyo. Okay, servisyo. Kasi parang lumalabas na yun nga, may mga recommendation yung MTR Hong Kong na ibang marilis, i-repair at Opo, ayusin. ganun Pero dapat. walang nakikita yung tao. Oo, wala. Baga masulit yung tax na binabayaran din. Kaya po. Opo. Ano pa ba nawagan nyo dito sa nangyaring ito? Sana naman, siguro, hindi pa sa ngayon dapat i-increase nila. Bagkus, gawin muna lahat ng mga maintenance dyan
dyan sa MRT, LRT. Yung ayusin yung ano ng mga release, mga sa serbisyo ba? Apo. Michael, anong panawagan? Panawagan sana maging ayusin nila yung mga facilities din po nila, kagaya ng mga elevator, escalator nila. Naawa rin ako minsan sa mga senior po Tsaka yung mga PWD, Oo. disabilities. disabilities po na minsan hirap po sila umakyat sa hagdanan po. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon na si Aling Erlinda at si Michael na mga pasahero po ng MRT. Yun nga po, no, sa dami ho ng mga nakausap namin, karamihan sa kanila ay isa lang sinasabi. Wala naman silang problema sa pagtataas, pero sana ay yung maayos na serbisyo muna ang kanila maranasan. Gaya po ng inyong narinig dito sa aming dalawang nakapanayam.